After days of vacation nga tambayan dito sa probinsya, yung ating mga sisiyo, hindi talaga maiwasan na may mapatayan tayo. Yan na yung naiwan sa 100 plus. So may mga nanghina din po kasi umulan po na malakas. Pero yung mga ganito, kayang-kaya pa po ito. Dadalhin natin ulit sa Jensen. Masigurado din po natin na babalikin natin ito sa sigla. Babalik na naman tayo sa back to reality na naman po tayo. Negosyo na naman. Kakarating pala po natin dito sa ating manukan sa Jensen. So yung ating masisi, papainumin po natin yan ng Intenso Plus po para makabawi po sa lakas. Yan. Kumusta na kayong ating manuka na ilang araw po natin napabayaan. Tingnan po natin dito katambayan kung ano na po nangyari sa ating mga manok. Mag-apat na araw tayong wala dito. So ito yung ating mga alaga. Daming itlog. Ang itlog kolektahin natin mamaya. So may nakolekta daw dito last time na nasa 20 kung di ako nagkakamali. Yan mga katambayan, sa tubig po natin may konti pa naman pong natira. So kahit paano ay hindi sila magkakaproblema kumpara po sa walang tubig. Kahit walang pagkain yung ating mga alaga, hanap po yan ng paraan dito para makakain, makamerienda. Kaya mabuhay po ng manok, ng damo. So yan sa loob titingnan po natin, kuliktahin natin yung mga ibang itlog. Ngayong araw lang siguro ito na na itlog. Ubos talaga yung feeds natin kahit dun sa kabila. Importante lang naman tubig para sa atin. Kung wala na talagang choice, basta may tubig, hindi tayo mababahala dyan. So yung itlog dito wala na. May dalawa pala. Ay, ito paano may nakulikta tayo ngayong araw sa ata to 11 na babae or siyam. Makakolekta tayo ngayon ng 5. Baka may humabol pa mamaya. Tingnan pa natin ibang sulok na dito, damuhan. Baka mayroon pang hindi natin nakita. Yan. At paano hindi pa sila nagkasipon. So yung kagandahan pag may bahay talaga para sa mga manok, makakasilong po yan sila. So wala dito talaga. So ito na lang, 5 itlog ang nakolekta natin. So okay na po yan mga katambayan. Kahit pa paano yung ating kulungan i-prepare po natin para sa ating mga sisiw. Ito yung nakolekta daw last time na itlog. Yan. Mag-prepare tayo kasi madumi yung ating kulungan. So dito natin ilalagay yung ating mga mga sisiw. So ito po, na-prepare na po natin yung ating ilaw at saka yung ating flooring. Yung mga sisiw natin may mga nanghina talaga, hindi maiwasan. Maliban po dyan mga katambayan, bumili din po tayo ng fertilizer para i-load po natin ngayong araw po, kasama yung ating mga nakolekta doon sa loob. Maliban po pala sa ilo-load po natin katambayan, nasa almost more than 100 po. So mag-load din po tayo ng galing sa ating 18 days na ngayon. So 18 to 19 days. Yan, tayo nag-handling. So 144, nasa 63 yung walang laman. Yung problema dito sa mga itlog na nabili po natin, maraming bugok, walang similya. Yung pag-usapan po natin yung ating pag-aalaga po sa panahon po ng El Nino yung ating mga sisiw. So pinaka-importante po yan, hindi lang po tag-ulan ang problema, pati din po yung El Nino. Pag mainit po yung panahon, posible din pong ma-dehydrate yung ating mga alaga, ma-heat stroke. So ito po, makikita niyo po yung kanyang mga paa. Payat na payat, na-dehydrate. So maaari po yung na-dehydrate, yung ugat, o kita-kita niyo po. So mamatay talaga yung sisiyo pag ganun. So may mga namatay tayo. Yan. Mga ganun po na sisiyo pag nagkataon na makita po natin, ay dapat gawa natin ng paraan, bigay tayo ng pwedeng ibigay sa kanila na electrolytes.
o kung anong, kahit anong energy drink na pwedeng makatulong po sa kanila. So kung nakikita nyo po, binuksan natin yung ating tawag nito, portahan. Kanina kasi napakainit, so yung ating mga sisiw hingal ng hingal. So maaari din po yung ma-dehydrate, mamatay talaga. So kahit pa paano din naman, kumpara po sa lamig, talagang seryosong problema talaga yung malamig na panahon palagi. Yung ating mga sisiw naman po, kahit mainit, basta meron na po tayong tubig, kung ano po yung ilagay natin na pang energy drink, walang problema po yan, kasi pag uhaw yan, inom at iinom din po yan. So yan yung kagandahan din po sa init. Yung nga lang, wag po natin pasubrahan kasi mamamatay talaga yung sisiw din po. Kahit napakalusog, pag nagkataon po na masobrahan po ng init, may stroke po yan, mamatay talaga. Kaya minsan yung ating gilid talaga, nilalagyan ko po yan ng bakanting space na open talaga, para sa ganun ay may papasok din po na hangin, at kung mainitan talaga siya, dyan sila magstay. So ganyan yung mga diskarte po natin sa ating mga sisiw. So sa ngayon po, yung ating mga nanghihinang mga sisiw, sa akin nakita ngayon, maaari po yan makarecover po sa loob ng 2 to 3 days yung mga nanghihina po natin last time. Yung nadala po natin yung ito. So ano na po, lumipas na po yung isang araw. So yan na po sila. At sa nakikita ko talaga maganda yung kanilang kondisyon. So ganun din diskarte po natin. Pag sobrang init na po talaga, pwede natin i-open, pwede din po natin patayin yung ilaw. O pwede natin bawasan. From 100 watts, gawin po natin 50 watts. Para kahit pa paano, makakita din po sila pag kumakain. O pagkakain po sila. Pero pag busog na busog yung ating mga alaga po, nakakain na po talaga, magkita po natin yan sa kanang balon-balunan na laking-laki na po. Pwede po natin patayin yung ilaw, kunin yung pagkain, at pagpahingahin, patulugin po natin. So gaya po ngayon, alauna, pagkatapos po na kumain, pwede po natin kunin yan, i-relax natin ng konti pag tungtong ng alas 4 para makapagpahinga, talaga ma-relax din po yung ating mga sisiw. At yan, bibigyan na naman tayo ulit ng ating pagkain. So ganun yung mga diskarte po natin para yung ating mga alagang manok ay parang kumbaga gutom na gutom. Kung ganang-ganang kakain yan, pag ganun yung ating mga gagawin. So dito sa kabila, ganun din po, inopen po natin yung kabila. Nasa na kasi ito, malalaki na po. So week old yung kanilang diferensya, 5 to 7 days. So hindi ko sila sinali doon kasi ito ay malalaki na, talagang malulusog at talagang kumbaga maliliksi na po. So mahirap po natin ihalo po yan sa mga nandito na nanghihina, kasi pag nagkataon na hinalo po natin, maaari madaganan yung ibang mga nanghihina, instead na makarecover, baka pa mamatay kasi matapakan nila. So mga ganito lang po kalaki yung ating mga hinalo. So tamang tama, kayang-kaya po nila magpagsabayan yung mga mahihina. Kung nakikita nyo po yung ating temperature nasa 38.4. So ganun po ang epekto ng init. So maaaring kung mapektuhan yung ating dyan, nasa loob ng incubator, maaari pong mamatay. So yung mga diskarte po natin na gaya po nito, lumina, pwede din natin punasan ito ng basang tubig, o kumbaga basang trapo. Pwede natin inisan para lumamig din dito yung yung sa ibabaw, ma-minimize yung init. So, pwedeng lagyan ng dito, basahan na basa para bumagsak yung temperatura. Pero hindi naman po yan palagi. Pag tungtong ng mga alas 4, alas 5, bababa na naman yung temperatura. Nga lang, kailan din po tingnan po natin. So gaya po nito, sa sobrang init po, so ang ginawa ko, inopen ko yung isa, ito. So ginanon ko lang, hindi ko po talagang sinagad yung pag-lock. So ganun lang para kahit pa paano may butas po, yung init niya may lalabasan din. Yun nga, ito yung mga namatay sa atin, payat from lamig to init, from init to lamig. So may epekto talaga yan sa ating mga manok. So, kung ba ganon, bigay-bigay din po tayo ng antibacterial po, baga pang pawala ng lagnat, kasi tayo gaya na din ng manok, pag
initan tayo, biglang ulanan tayo, biglang malamigan, maaari din po tayo magkasipon. Kaya importante na minsan bigyan din po natin sila ng antibacterial gaya po ng Panamox Forte po. Yan po yung pag-aalaga sa sisiw. Pinaka-importante po yan kasi sa akin po talaga dito ako kumikita sa sisiw. Mas konti lang yung magagastos po natin kumpara sa mga malaki na kung magbaba-insert tayo, malaki yung ating kapital. So dito maliit lang. Pwedeng mag-umpisa tayo sa itlog, incubate. Yun nga lang, hindi din po kasi gaduhan na mapipisa lahat. Pero kahit paano, kunti lang yung magiging lugi natin pag nagkataon na ma-failure po tayo. Nabis na po ako na failure pero hindi po tayo nasumuko kasi wala namang problema. Gano'n naman talaga yung negosyo, sugal minsan. Patuloy pa rin po ako dito sa pag-aalaga ng sisiyo, pag-produce ng sisiyo na quality. Ngayong 2024, sisiyo pa rin po yung focus ko po sa ating manukan kasi doon tayo nakakabenta po ng mabilisan at madali lang po siyang i-produce, konti lang po yung kapital. At yun nga, ang pag-produce po ng mga quality na sisiyo yung ating talaga main priority po para balik-balikan po tayo ng ating mga kaibigan at hindi po tayo masira at maaari pa po tayong ma-recommenda. Sana po ay manakuha na naman po tayong kunting idea po sa pag-produce ng sisiyo at kung ano po yung mga dapat gawin. Sa mga nanood po pala ng aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe, i-follow at i-like din po yung ating channel. Malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Michael Paragas from Carigara, Leyte, Emirinciano Dapar from Cebu City. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isi-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye, Happy New Year.